Dinurog mga kababayan yung argumento ni Sara Duterte ni Nery Colmenares. Tama po. Ilan ba ang kailangan ninyong patayin? Ibig sabihin, naliliitan pa kayo sa 43? Ganon katindi. Sa bagay, kahit nga po yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos, tapos si Martin Romualdez, nagawang pagbantaan mga kababayan na patayin. Di ba? Presidente na yan at dati niyang ka-unit team. Si Martin Romualdez, campaign manager niya. Napakalaking papel sa kanyang pagkapanalo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Jug time muna tayo mga kababayan. Padala ni Renato Suarez Balyener. Sa isang tindahan po, may tatlong magkakaibigan, nagyayabangan, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga alagang hayop. Magagaling daw yung kanilang mga alagang hayop. Sabi ni Juan, alam mo pare, napakagaling ng pusa namin. Pag ganyan nakarinig ng music, matik siya, nagsasayaw siya. Sabi ni Pedro, wala yang pusa mo sa talent ng aso namin. Yung aso namin na niya, padalan mo ng pera, matik siya pupunta ng market. Diretso na mamalingki. May nakita nga akong ganoon. Nautusan mamalingki yung aso. Dito sa Facebook. Turuan. Ngayon, si Pablo tahimik. May hawak na cellphone si Pablo. May ka-text. Oh, Pablo, bakit tahimik ka? Maya-maya si Pablo biglang umalis. Biglang tumayo para umalis. Siyempre, tinutokso siya. Siguro niya kasi wala kang alagang hayop na may abilidad. Sabi ni Pablo, uuwi muna ako pare. Kasi yung kambing namin nagtitik sa akin. Kasi yung kalabaw namin daw, umakyat ng puno ng nyog, kumukuha ng buko. Matindi pala. Matindi yung abilidad ng alaga ni Pablo. Yung kambing marunong mag-text. Malayo yung pusa mga kababayan ni Juan. Pasayaw-sayaw lang. Yung aso ni Pedro namamalingki. Yung kambing ni Pablo nagtitext. Tapos yung kalabaw umakyat ng puno ng nyog. Talo yung dalawa. Matik na, joke man lang po. 200 pesos. Paki-send na lang po ng GCash number po ninyo. O ngayon, yung ibang mga nagpapadala, nagagalit na siguro. Matagal na niyang hindi nababasa. 2 beses lang po kasi akong nagbabasa araw-araw. 2 entries. Sa dami nyo, talagang matatagalan. Magpasensya po muna. Siyempre, hindi natin mababasa kaagad. Pero, pasasaat mabubuksan ko din yung inyong mga entries na pinadala. Nakikita ko naman po, hindi man natin kasi pwedeng basahin ng sunod-sunod. Tama po? Or basahin ng sabay-sabay. Isa-isa po yung basa natin. Everyday, dalawang uploads natin. So, 2 entries yung nababasa natin. Tapos, yung mga entries po ninyo, dapat yung maiksi lang po. Pag masyadong mahaba, mas maganda yung maiksi lang pero masaya. Masayang kwento. Yung ibang mga jokes, hindi masaya, kaya hindi ko man po binasa. Hindi ko na sinabi. Basta hindi ko nabasa, nabuksan ko na po. Pag hindi ko binasa, ibig sabihin yan, hindi masaya kasi yung kwento. Ito na po. Kasama na rin po kayo sa monthly draw, 5,000 yung cash prize. Yung hindi natin mabubunot, may chance pa kayo. Sa December, grand prize, 10,000 pesos po ang grand prize. Kasama na po kayo sa ating monthly draw. Mamaya po tayo magda-draw ng 5,000 kasi end of the month pala ngayon. March 31 na pala po. So anyway, balik na tayo dito sa ating topic na po.
Dito na tayo sa seryosong kwento. Si Sara Duterte, mga kababayan, kasi sige daldal, sa bagay hindi man natin mabiblame yung mainstream media kasi po, yung mga reporters, tanong ng tanong din kay Sara Duterte. Si Sara Duterte, daldal din ng daldal din po ng daldal. Ngayon, kinastigo si Sara Duterte ng mga prosecutors. Hindi yung dito sa impeachment, kundi doon sa mga prosecutors po ni Digong. Kasi lumalabas po, wala si Sara, mga kababayan, yung mga Duterte, wala silang pagpapahalaga talaga sa buhay ng isang tao. Kini-question kasi ni Sara, yung mga numero ng namatay, sinasabi niya sa mainstream media, aabot daw niya ng 30,000. Pero bakit niya, 181 lang niya yung mga pieces of evidence sa sinasabi nilang 30,000 deaths sa war on drugs? And this is 43 cases, 43 counts of murder lang niya ni ito, not even 50. 43 lang anyang counts ng naliliitan pa si Sara. Matindi talaga po. Unbothered talaga po, mga kababayan. Naliliitan kasi yung kaso daw, mga kababayan, na isinampa sa ICC, 43 counts of murder man lang. Hindi nga niya umabot na 50. So paano niya naging crimes against humanity? Yan ang linya ng argumento ni Sara. Yan Sabi dito sa report ng GMA, Sara Duterte asked for proof of 30,000 drug war deaths. Lagyan niya nilang sinasabi na napakarami yung namatay. Pero 43 lang niya yung final. 43 counts of murder. Yan I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas na hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at mga complainants. Sabi ni Nery Colmenares po, Attorney Nery Colmenares, dating Bayan Mona Representatives, ilan ba talaga ang papatayin ng isang presidente para masabing krimen ito sa sangkatauhan? Kung maliit na bagay sa mga Duterte ang pagpatay ng 43 katao, hindi ito maliit sa mata ng mga biktima at ng mundo. Dinurog, mga kababayan, yung argumento ni Sara Duterte ni Nery Colmenares. Tama po. Ilan ba ang kailangan ninyong patayin? Ibig sabihin, naliliitan pa kayo sa 43? Ganon ka hindi. Sa bagay, kahit nga po yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos, tapos si Martin Romualdez, nagawang pagbantaan, mga kababayan, na patayin. Di ba? Presidente na yan at dati niyang ka-unit team. Si Martin Romualdez, campaign manager niya. Napakalaking papel sa kanyang pagkapanalo bilang vice-presidente. Sumasalang na lang siya sa kampanya, pero nagawa pa niyang pagbantaan. Ito pang mga ordinaryong mga mamamayan, mga mahihirap, talagang napakaliit ng pagtingin ni Sara Duterte sa buhay ng isang tao. Walang value sa kanya. Kini-question niya, bakit sabi 30,000 tapos 43 counts of murder lang ang final sa ICC at 181 evidences lang daw. May problema talaga, po? Yan sabi niya. How can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? And yet we have 181 pieces of evidence and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So, where is the system? Where is the system there of killing thousands? Sorry, ang bobo yung abogado nila. Tinawag pang bobo yung abogado. Kaya nag-react na rin, mga kababayan, si Attorney Conti, ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Sabi ni Attorney Conti, kung ganon, di inaanyayahan ko si BP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya ang ganyang argumento. Tingnan natin if pakinggan siya. Yun ang challenge, mga kababayan, ni Attorney Conti. Tumayo siyang witness para sa kanyang tatay. Yan ang challenge. Ngayon, sabi po ni Attorney Conti,
na siyang nagre-represent sa mga biktima. Hindi man kasi anya kailangan na pangalanan ang every victim to establish that Duterte committed crimes against humanity. In crimes against humanity anya, you do not need to name all the victims. Siguro anya, magandang tingnan ni BP Sara, and this is perfect, what happened to the Holocaust, referring to the Nuremberg trials. Paliwanag ni Atty. Conti, sa Nuremberg trials anya, they did not need to name all those killed. The gist anya of this case of crimes against humanity is the manner of killing, widespread and systematic, could be established by the testimony of even just one person. Paliwanag ni Conti na ito anyang 181 pieces of evidence referenced by the Vice President are preliminary documents. Kaya sabi niya, sana lang kay Vice President Sara, total may oras naman po kayo, pag-aralan niyo po ng mas malalim yung pong ikinakaso doon sa tatay ninyo. Ito anyang 181 pieces of evidence talk about preliminary matters. For example, what language will be the testimonies be in? Do you have documents? How many pages are these documents? Hindi pa ito yung mismong ebidensya, and there will be more. According to Conti, Sara Duterte's demand for a list of 30,000 fatalities was an attempt to divert attention away from accountability. Yung paghanap ng pangalan ay pagbaling ng issue. Actually, nilalagyan niya ng duda yung kaso para i-destroy yung credibility ng kaso. At least, mga kababayan, in the bar of public opinion. Kaya ang strategy nila, mag-rally ng mag-rally at doon mga kababayan nila, sinasabi ang ganitong mga paduda para yung mga supporters nila magalit ng magalit. Tulad ng ginagawa ngayon, sa tingin nila, kaya nilang i-pressure yung ICC. Si Ed Alunan nga po, may post na gamitan na daw ng puwersa. Hugutin doon sa sa detention cell si Digong. Yun ang post kahapon ni Ed Alunan. Yung dating DLG secretary, nawala na rin sa tamang pag-iisip. Yan yung post niya, mga kababayan. Sabi dyan ni Ed Alunan, we may have to resort pulling out Tatay Digong aggressively from the ICC at the Netherlands. Yung sabi ni Melchor Vergara, may nagtawanan po. What they're dreaming of attacking the ICC facility to break out the sabi niya, they will be dead before they get to the gate. Oh wait, that is actually good for the country. Go ahead and attack the ICC. Sige na niya, lusubi na ninyo yung ICC. Tingnan natin kung anong abutin ninyo. Winarningan na nga sila, mga kababayan, yung mga nagtitipon-tipon doon. Kasi yung permit po, picnic, ginawang political rally. Nagalit ngayon yung mga pulis kasi istorbo na doon sa surrounding community. Ngayon po, winarningan sila sa kanilang pagtitipon-tipon. Zorg dat deze weg vrij blijft. Zorg dat de mensen in uw omgeving geen last van u hebben. U mag hier staan, geen probleem. Maar laten we met z'n allen een beetje netjes houden. Mag ik dat aan u vragen? Ano daw sabi? Ano daw sabi? We are individuals, Okay, that's fine. not as a group. One country, one group, one country, one group. Came here, we did not Nanggugulo na sila, mga kababayan, sa ibang bansa, pati doon sa Qatar. Ayun, ninuli yung, hindi pala 17, 19 pala yon, 19 of 20. Pero ang sabi, sobra sa 20 yung mga nagrally sa Qatar. Ngayon, humihiling sila ng tulong galing sa embassy na magpadala ng abogado para mag-asikaso sa kanila. Kita ninyo mga gawain nito. Manang-mana sa kanilang amo. Wala man sila dapat na problema. Sila yung gumawa ng problema. O ngayon, nang magka-problema kayo, hihingi kayo ng tulong sa gobyerno. Ba't hindi kayo humingi ng tulong kay Digong? O kung hindi kay Sara kasi si Digong nakakulong na?
You see? So yun mga kababayan, ang sabi ni Atty. Conti, iniiba niya yung issue niya, diversionary ang ginagawa ni Sara at nagtatanim siya ng duda sa isipan ng mga mamamayang Pilipino para magalit. Kaya sabi ni Atty. Conti, the real question is, guilty ba si Duterte? Inotos ba niya ang mga patayan sa kanyang kapasidad bilang founder and leader ng Davao Death Squad na nagpatuloy ang patayan sa Davao City habang mayor siya at sa buong Pilipinas habang presidente siya? Ngayon, sa exclusive interview ng GMA, pinaliwanag ni ICC spokesperson Fadiel Abdallah, he expounded on the legal framework of a crime against humanity. Sabi niya po, if there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against a civilian population niya, even one murder may be considered a crime against humanity. He added that for the time being there's only the charge of murder against Duterte with 43 incidents used for the purpose of this arrest warrant. They took the 43 incidents as a sample for the purpose of this arrest warrant to decide if there is a reasonable ground to believe that there has been a widespread or systematic attack against the civilian population and if there were allegedly murders in that context. So paliwanag niya, they took it as a sample but that's not all that the prosecutor had actually requested. Now for more details, we will discuss it during the process. Sample man lang pala yung 43 na kaso ng murder. I-establish nila yung pattern kung talaga may systematic na pag-atake sa civilian population na kung saan mga kababayan malinaw based sa mga sa mga utos na pinalabas ni Digong, and it is recorded. Public po yung kanyang pagpapalabas ng kautosan. O ngayon, sabi ni Atty. Conti, based on ruling, Rwandan politician Jane Paul Akayeso was found to have actively participated in the killing of 3 civilians who had no active participation in the hostilities in the country. Convicted siya of crimes against humanity, over 3 deaths. You see, 3 kaso ng namatay po, na-convict na yung isang Rwandan politician for crimes against humanity. Ito pang 43 na sample case. You see? Kaya malabo po yung mga argumento ni Sara Duterte. Yan po, sabi dyan. The court ruled that he was guilty of ordering the murder of 3 people, which constituted part of the widespread attack on the civilian population, in that the 2,000 people killed constituted a widespread attack, sabi po ni Conti. The ICC convicted Akayeso in 1998 for his role in the genocide of the Tutsi ethnic group during the Rwandan Civil War in the 1990s. Based on the ruling, the politician was found to have actively participated in the killing of 3 civilians who had no active participation in the hostilities in the country. The chamber finds beyond a reasonable doubt that the killing of the victims constitute murder committed as part of the widespread or systematic attack on the civilian population on the ethnic grounds, and as such constitutes a crime against humanity. The 294-page ruling read. So malamang sa malamang mga kababayan, yon din ang abutin ni Digong. Pero sabi niya, ready daw siya. Yan po ang ebidensya. ICC will come. Will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit Oh. voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. I have nothing further, Mr. Chair. So, ano ang problema ninyo, mga supporters? Kayang-kaya yan ni Digong, sipain pa yung mga judges.
Di ba? Kaya lang hindi na po nakasipa. Hindi nga po masambit ng maayos yung kanyang pangalan. Kailangan pang ipaulit. Rodrigo Duterte. Narinig ng mga judges, hindi Duterte, Duterte. Yan tawag sa kanya, Duterte. Mr. Duterte. Di ba? Dapat relax lang tayo. Kayang-kaya yan ni Digong. Malusutan. Sipain pa daw niya yung mga ICC judges na yan. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.